ay itinama dito for you to see. Kung meron ba kayong karamdaman, ito na yung solusyon ninyo. Okay? Ang paggamit ng barley, kadalasan, nami-misinterpret. Katulad kanina, meron akong pasyente na hindi niya alam, no, kung okay na ba siya. Ayan, sabi niya kanina, nasasakitan daw. Ano uminom siya, sakitan ng katawan. So, hinto. Kasi dahil sumakit ang buong katawan. Yun. Kaya sila narito, matututunan nila yun. Tama po ba? Okay. Sa screen, if you can see, you can read, no? Basahin natin. If we doctors roll our medicines into the sea, it would be that much better for patients and that much worse for the patients. So, sino po ang mga nag-maintain ng gamot? Ngayon. Ay, ano po yung maintain nyo? Baka listahan po na pautang ang maibigay niyo sa akin, ha? Okay, tapos na. Okay. Kaya pang binigay ng damo, ha? Okay. Konti lang naman pala yung nireserve sa inyo. Saan tatatanggalin natin to, ha? Pagka nakita ko na stable na kayo, remove na. Kasi yung BP nyo, babalik din naman sa normal. BP nyo lahat. So, pag okay na yung BP, tatanggalin nyo na to. Dapat wala kong inimiti. Damo na lang tayo. So, tatay yun, nasa harapan. Yung lasa, kay. Gusto nyo rin yung lasa? Oo. Dali naman po. Nasa sa tao talaga eh. No? Nasa sa tao pa rin eh. Sabi dito, pag ikinapon daw namin ng mga gamot sa dagat, eh makabubuti yun sa mga pasyente katulad ni Kuya. No? Pero kawawa naman yung mga isda. So there must be something wrong with the medicines that you're taking. Actually, drugs are really not bad. It's only bad when you use it the wrong way. Yan, ano. To prove it, pagka ikaw ay natamaan ng baril, natamaan ng bala, well, talagang napakamalas mong tao, nung bagong taon, may nagpaputok sa ere, sa'yo lumanding, no? Yun naman, nagtatumbling-tumbling na, wala na yung trajectory. So, pagbasok sa'yo, hindi yun fatal, no? Pero babaw pa rin sa balat, no? Ngayon, kung ako'y hindi naniniwala sa gamot at ako'y puro herbal lang, lalabas ba yung bala? Papainumin kita ng pito-pito, inom ka, yan, inom. Tapos, pray over. Lalabas ba? Hindi. Paano lalabas ang bala? Tama. So, kailangan kong hugutin gamit ang operasyon. Masakit. Anong lalagay ko? Anesthesia. So, ang gamot ay may purpose. Okay? Pero pag ginamit mo ng mali, yari ka. Paano mali? Maintenance. Hindi dapat minimaintain ang gamot. At lalo hindi minimaintain dapat ang sakit. Ang problema, yun po yung tinuro sa mga doktor na mag-maintain ng sakit. Hindi namin minimaintain ang health ninyo pag kayo ay umiinom ng maintenance drugs. Ang minimaintain namin sa inyo, yung sakit. Para pag sinabi ko sa iyo na high blood ka na forever. Habang ikaw ay high blood, pupunta sa kliniko para sa reseta. Habang pupunta sa kliniko, kumikita ka ng pera. Which is not right. Okay? Ang sakit po is meant to heal. Every disease on earth are meant to heal. Nasa Bible yan. I-check nyo. Isasama ko yung mga passages susunod para maganda. Okay? Para sa mga newbies, first time naman kung nakita ako po si Dr. Ron. Ako po ang medical director ng Sante International and we are a team of doctors here. Marami-rami na kami. And nagkiklinik kami doon sa kabila sa Galleria Corporate Center sa Sante Wellness Center. No? So kung meron kayong sadya at meron kayong gustong tanong, pwede kayo sabadya sa Sante Wellness Center. Monday to Friday po ang schedules ng doctors doon. Ano? So kung sino man yung doktor na abutan nyo doon, pare-pareho lang naman po kami halos ng practice. No? Ako po ay, lahat kami, no? Advocates of health. Kasama ng mga pasyenteng gumaling. Yung mga pasyenteng gumaling, nagiging advocates din ng healthcare kasi nagkukwento. Pag gumaling ka, posible. Kuya, ikaw, gumaling ka eh. Kukwento mo ba?
Sa mga nakita mo, may nakita kang halimbawa, tatabingi ang lakad. No? Ikukwento mo ba kung paano ka gumaling? Tuturuan mo ba kung paano magpagaling? Sabi ko ay, uminom kayo ng damo para maalis yung ano nyo. Tama naman eh. Tama naman, tay. Kasi po, pagka po kayo ay nakakita ng taong katulad gagdaanan ninyo, automatic yun. Yung pity, yung awa. Gusto nyo tumulong talaga, hindi nyo maalis sa inyong katawan. May nakita mo sa sarili mo, ibabahagi mo para ito para. Tama po. Kasi po, kaya po kayo ipinagaling dahil may purpose. Maaaring yun ang purpose ninyo. Malay nyo, dahil po sa inyo maraming gumaling. At yung paggaling nila, hindi nababayaran yun. Utang na loob na malalim yun sa inyo. Tama po ba tayo? Most of us doesn't realize how important it is to understand healing. No? Ang catch here is, most doctors really, actually, doesn't understand healing. Kaya pag nagpunta ka sa doktor at na-diagnose kang high blood ka na. Na-diagnose sa diabetes ka na. Na-diagnose ka may cancer, chemotherapy, radiation, opera. Because wala kaming education when it comes to healing. Ang kalusugan ay maraming kahulugan, no? And maaaring ang kahulugan mo mali. Sabi ng iba, healthy ako kasi nagbubuhat ako ng mga weights, laki muscles. Pwede kang mamatay sa heart disease pag ikaw ay nagbubuhat. Sabi ng iba, ay ako hindi pa ako nagkasakit, nakakatakot yan. Kung mula nung pagkabata hindi ka pa nagkasakit, nakakatakot yan, no? Kasi baka mamaya alien ka. Nakakamalay-malay, no? Ang tao ay normal na ngayon na nagkakasakit. Pero to tell you the truth, from the beginning, there's no illness. Noong panahon natin at Eva, walang sakit. No? 2,000 taon yan, no illness. Pero lahat na ng pathogens, lahat ng pwedeng mag-cause ng sakit, nasa mundo na. Pero ang tao ay tinatablan. Ganun ka-powerful yung immune system natin. Ang tamang sagot ay ito. Ang malusog na tao ay nagkakasakit din, pero mabilis mag-recover. Ang ubod-sipon sa malusog na tao, 1 araw hanggang 3 araw. Sa hindi malusog, 1 linggo. Sa mas hindi malusog, 1 buwan. Sa mas lalong hindi malusog, 1 taon. Pag 1 taon, magpa-x-ray ka na. May spot na yan. Okay? Bakit humahaba ang pagaling? Ako naman, maganda naman ang pangangatawa ko. Bakit ang sipon ko 1 linggo? Kasi meron kaming maling itinuro sa inyo. Okay? Tinuruan namin kayong gamutin yung isang bagay na hindi naman sakit. Tinuruan namin kayong gamutin yung sipon. Hindi naman sakit yung sipon. Gamutin ang ubo. Hindi naman sakit ang ubo. Okay? Sakit yun, Dok. Yung dahilan nun ang sakit. Pero yung ubo at sipon, defense mechanisms. Depensa natin yan. Bakit kasi yung sipon? Bakit dalawa ang sipon? Yung isang sipon tubig, yung isang sipon malapot. Yung sipon na tubig, ang sanhi, virus. Kaya tubig ang inilalabas mo, mabilis dumami yung virus. Sa katawan mo, sina-flash out yan. Kaya meron kang runny nose. Pag may runny nose ka, ano bilhin mo lang? Kakawin ko yung runny nose. Kung mangyayari, hindi ka lumabas yung virus, stay sa kanila. Ang problema, kapag ginagawa ko na, bumabas na yung pinag-ibigay mo. Hindi pinag-ibigay mo. Pag pinag-ibigay mo, welcome lahat. So, papasok na yung bacteria. Kaya yung runny nose mo, may kasunod na walking nose. Aba kung may running, may walking. Di ba tayo? Yun yung malapot na sipon. Hindi na virus yun, bacteria na yun. Supposedly, hindi dapat sumusunod yun. No? Pero bakit sumusunod? Bumagsak yung immune system mo, yung depensa mo nawala. So, susunod yung sipon na malapot-lapot. Okay? Yun, isisingaw mo na yun. No? Huwag nyo gagayahin yung mga nakikita ko na kinukulangit. Tinutuyo, tapos kinukulangit, tapos binibilog. Tapos pag maliit pa, ibubulsa. No? Pag malaki-laki na, naiipon na, halimbawa, malaki na. Sabi nila, ang lasa daw, maalat-alat na malamis na at champoy. No? Okay. Ang matututunan nyo dito is paano ba talaga gumaling. Mali na isipin na ang barley ay cure. Wrong. It's wrong to think that barley is cure. Barley is not cure. It is just a tool for you to heal. There's only one healer in this world, and that is God. So, siya lang po yung pwede yung magpagaling. Totoo
lang po, no? Kahit tinan nyo sa Bible, walang physician dun, no? Isa lang. So, ang healing comes from within. Ibig sabihin, ikaw yun. Acceptance mo yun. Kung gusto mo kang gumaling, then you will. There's nothing can stop you. Problema kung na-brainwash ka na. Paano kung sinabihan ka ng doktor na cancer ang sakit mo, nakakalat na, tanin mo 3 months. Ano gagawin mo? Magmumukmok. Yung iba, uunahan na yung 3 months. Ang nakakatuwa po is, wala namang taong binigyan ng karapatan para magsabi kung kailan mamamatay ang kapwa. Kasi isa lang ang pwede magsabi kung kailan ka mamamatay. Yung gumawa sa atin. Siya rin yun. So, ang doktor wala na ng karapatang magtaning. Hindi ka na nga nakatulong, nanakot ka pa. Pag ang tao na-depress, dire-diretso na yan. When you are depressed, your immune system goes down. When your immune system goes down, you will fail to help yourself heal. Yun lang po yung pag-asa mo eh. Tapos wala pa. Di po ba? Balikan natin itong dalawang ito, si Adam and si Eve. No? Sa Bible, sila yung ating ninuno. Sa science, hindi. Sa science, unggoy. Time. Saan mo gusto? Saan ka nanggaling? Unggoy, tao. Ako rin eh. No? Pero wala naman kumukonto kay teacher o sinasabi na nanggaling tayo sa unggoy. Tama po ba? Ang catch is ba't ka maniniwala? Kayo mismo, isipin ninyo. Hanggang ngayon, yung missing link, missing pa rin. Ibig sabihin, yung genetic link na maglilink sa atin sa primates, wala. Hanggang ngayon, missing. No? So hanggat wala yan, hindi ako maniniwalang doon ako nang galing. Sino nagsabi na ang nakasulat sa Bible ay hindi totoo? May nagsabi na ba? Kahit nga Muslim naniniwala sa Bible eh. So since wala nagsasabi na hindi totoo ang nakasulat sa Bible, yun ang pinaniniwala ako. So mas naniniwala ako na galing ako sa tao, galing ako mismo sa tao, and especially created ako. And you'll find out why. No? Marami tayong meron na wala ang hayop. Most of us, when we get old, like for example, reach the age of 40, ang target mo, still look young. Feel young. Tama ba? Ayaw mong, yung iba nga, pagdating, ang mga babae, pagdating ng edad na 30, tumitigil na yung bilang. Eh. No? Pagpalo na 30, ayaw niya na sabihin ng edad. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Nihiya. Pero actually, it should be the other way around. You should be proud of your age. Lalong-lalo na kung edad mo 43, pero yung mukha mo 30. Ang sarap sabihin nun, ano? I'm 43, pero bakit ganyan ang mukha mo? Bakit mukha ka lang 30? Ang sarap sabihin. Tama po ba? Yun ang goal ng maraming tao. Ang problem is, we only use yung panglabas na kaanyuan. So, ang sumisikat, yung mga nagpapaganda. Okay, so sikat si Pans at si Olay. Sino ba talaga nagpapaganda na? Si Pans o si Olay? Ang sila na ginagamit lang nito, ano lang eh. Ano yung ginagamit yung papaganda na eh? Perla na. Akala ko at swerte, no? Perla lang, yung araw perla lang, no? Totoo yun, perla lang. Gumaganda ka, bumabata ka sa panglabas mo na kaanyuan, sa pangloob. So, pwede kang young looking, pero may arthritis. Sagwa, no? Bata itsura, pero ang katawan matanda, no? So, if you really want to be young, look young, you need to be young inside and out. Tama po ba? Hanap tayo ng fountain of youth. You can only find it in the Bible. Genesis chapter 1, verse 29. And God said, Behold, I have given you every plant bearing seed upon the face of all the earth, and every tree that yields fruit to you, it shall be for food. Pastor, pare, dietma. Hindi ko nga narinig na iminisa to eh. No? Walang kwenta, pero sa akin, ang lalim po niyan. Kasi nung sinabi niya to, nagawa na niya ang lahat ng bagay sa mundo, kasama ang hayop. Pero bakit hindi ipinakain sa tao ang hayop? Bakit halaman lang? So may kinalaman, may malaking kinalaman ng halaman kung bakit 930 years ang buhay ni Adam and Eve. Siya kinakain nila. Ang lifespan natin today is 70 on the average. Sino rito yung 70 na? Meron na bang 70? Oo, mga bata pa rito eh.
May pasyente ako kanina, si nanay, 66. Nay, 66 nga po ba kayo? 69, no? Ang lifespan, 70. So, mga 4 years na lang yan, Nay. Biro lang po. Okay, ang pag-uusapan nila ay paghaba ng buhay. And thinking about the previous life of Adam and Eve together with Noah, etc., no? Hindi sila kakasakit eh. Hindi uso sakit ng panahon na yun. Namamatay ang tao sa katandaan, kalamidad, violence. Ngayon, ang kinamamatay natin, sakit. Top 10 causes of death. Halos lahat sakit. Isa lang dito yung mas takot tayo. Hindi tayo takot eh. Masaksak, mabaril, masagasaan, malagyan sa building, no? Takot tayo dito. Pero isa lang yan. Ang talagang pumapatay, sakit. Which is most of the time, we are not afraid. We are not afraid. Hindi doon, takot ako eh. Takot ako sa cancer, takot ako sa stroke. Pero tingnan natin, sino ang kumakain ng lechon? Lechon manok, lechon baboy, lechon baka. Okay, to be honest, almost everybody. Okay? Pagka gutom na gutom ka, no? Nakakita ka ng lechon, naka-spotlight pa. Tapos, merong pavement, no? Talaga nakadiretso doon sa lechon. Tanungin kita, tatakbo ka ba palayo o palapit doon sa lechon? Palapit, so hindi ka takot doon sa mga sakit, no? Kasi sa mga sanhi. You don't need to fear food in the first place, no? Kami mga doktor, ang galing-galing namin magbawal eh. Kaya minsan ang pasyente, nauuna na. Pagka patingin sa doktor, Dok, ano ba yung mga bawal? Pero the reality is, there should be no bawal. Ano talagang dapat bawal? Ang dapat alam ng pasyente, ano ang dapat kong mas maraming kinakain? Ano yung dapat kong kinakain ng madalas? Yun ang dapat alam. Kasi pag binawalan ko ang isang pasyente, ang nangyayari, kung ang ibinawal ko sa kanya yung paborito niya, Hindi naman magawalan. madidepresyon. Pag na-depress, anong kasunod? Bagsak ang immune system. So, ang nangyayari, yung mga diabetic, palala ng palala. Kasi bakit? Ang daming bawal sa diabetic. Mag-uumpisa muna yan, diabetic ka pala. Mag-uumpisa muna yan, matamis at carbohydrates. Eh later on, magkakaroon ka ng high blood. Pag nagka-high blood ka, bawal na ngayon ng maalat. Bawal na nga matamis, bawal pa ang maalat. Lahat ata ng masarap na pagkain is either matamis o maalat. Tama ba? Bawal na rin ngayon, bawal ng carbohydrates, bawal na ngayon ng fats. Okay? Later on, mag-develop ka naman ng arthritis. Pag may arthritis ka na, bawal naman ng makakarne, mga protina, mabibins. Bawal ang karne, bawal ang carbohydrates, bawal ang fats, bawal ang matamis, bawal ang maalat. Parang lahat kata ng pagkain, ganun. Ano ba kakainin mo? So, mangyayari, habang tumatagal, pa-depress ka na, pa-depress. Pero, kung may diabetic dito, I will tell you straight, no? There's really no bawal. Pero you should know your limitation. So, halimbawa, ikaw ay diabetic. Sinabi ko sa iyo ngayon, sino diabetic? May diabetic pa rito. Diabetic ka, sinabi ko sa iyo, pwede kang kumain ng cake. Anong paborito mong cake? Black Forest. Kumain ka ngayon ng isang slice niya. Ano mararamdaman mo? 10 years, ngayon ka lang uli kakain. Ano mararamdaman mo? Saya. Yung happiness na nararamdaman mo increases your immune response. Beta endorphins. Beta endorphins nag-trigger lang during times of happiness, joy, elation. No? So pagka masaya ka, mataas ang beta endorphins mo. Pag mataas ang beta endorphins, marami ka immune response. So yung kinain mo, nakatulong pa sa'yo, imbis na makasama. Pero pag lumagpas ka dun sa isang slice, yari ka na. Nagets nyo? Pero yung feeling yung importante. Maraming dahilan ng pagkakasakit, no? Hindi lang pagkain. Pollution, water pollution, chemicals in our food. Ay, naku, saan damak mo? Yan. Most of us doesn't even know that we are eating chemicals, no? Yung kamatis nga lang po, natatandaan ko, nung araw malambot eh. Malambot at malaki, no? Tapos 3 araw lang, dapat kinain mo na kasi 4th day, bulok na yan. Bumili ka ng kamatis ngayon, maliit, matigas. 1 linggo, 2 linggo, kamatis pa rin eh. Why? Chemicals. And most, pinaka-common na chemical na ginagamit according sa magpuprotas ay formalin. Alam niyo kung saan yung formalin ginagamit?
patay para tumagal ang buhay ng patay. Tumagal ang burol ng patay. No? Kasi nung araw, isang araw lang ang burol. Ngayon, ang burol ngayon, pwede isang taon, no? Papalitan mo lang yung damit, saka ililipat mo ng bahay, no? Nakakatakot, no? Pero don't be afraid. I just want you to learn, no? Don't be afraid. Kung ano man yung makikita nyo dito. Cigarettes. Okay. Meron akong nakitang matanda, no? Nakapila sa pilahan ng jeep. Tapos, yung kanyang katabi, na mama, nainip siguro, nagsindi ng sigarilyo. So, si nanay, siguro, nausukan, naglabas ng panyo. Tapos, tiyak na nabigay. Tapos, ang sama ng titig doon sa katabi. Ganyan, no? Diring-diri, no? Pero, hindi siya umabot doon sa jeep, no? Napuno agad, siya yung pangatlo sa pila, no? So, marurot yung jeep, nag-iwan ng itim na usok. Sabi ni nanay doon sa usok ko, wala siyang takot doon sa usok, pero takot sa usok ng sigarilyo. No? Hindi niya alam, mas lason yun. Naninigarilyo ka, sir? Hindi pa, hindi pa na-try. Na-try na. Kung siya, bibigyan ko ng 3 packs of cigarette today, uubusin niya. No? 24 hours. 3 packs, ha? Bukas ba, buhay pa siya? Bukas buhay pa? Buhay pa yan. Kung gusto ako, bukas buhay pa yan. Si ate, i-expose ko lang ng 3 minutes sa tapat ng tambutso ng jeepney. Huwag mo isusubo, may init yun. Nakamalaki. No? Nakatapat lang sa mukha mo. 3 minutes, sino magsasabing buhay, patay? Sino magsasabing buhay? Patay. Malapit na. Patay. Just 3 minutes. Ganun katindi yung laso na yun. Kaya lang, yung propaganda po kasi hindi tama. No? If I'm going to create a propaganda for health, I will not do something like anti-smoking, anti-smoke belching. Ang gagawin ko, pro-health. Tuturuan ko maging malusog ang tao. Tuturuan ko kumain ng tama ang tao. Kasi bakit? Sa anti-smoking law, hindi ako natuwa. Kasi bakit? Kumuunti ang smoker, okay. No? So, kumuunti din ang cancer. Kumuunti yung smoker, no? Ito yung nangyari. Yung mga non-smoker, dumami ang nagkaka-cancer. So, yung hindi naninigarilyo, mas marami ngayon na nagkaka-cancer kumpara sa smoker. Kasi kumunti yung smoker. So, ibig sabihin ba, mag-smoke na lang ako, ganun din naman pala. No? No, it's not like that. Ang maling pagkakaunawa is, bakit ka nagkaka-cancer? Dahil lang ba sa smoke? Dapat alam mo kung bakit. Bakit? Nagkakasakit ka sa ganitong paraan. Smoker ka na nga. Yung hinihit-hit mo, may laso na. Carbon monoxide, no? Saka mga hydrocarbons. May laso na nga yung hinihit-hit mo. Ang tinitiran mo pa, polluted. Bahay mo palapit. Main road, EDSA. Ang nilalamap mong hangin, kalahati oxygen, kalahati carbon monoxide. Ang tubig mo, hindi ka pa sigurado kung malinis o hindi. Ang kinakain mo, may chemical. Umagahan mo, instant noodles. Tanghalian mo, instant pansit canton. Ang hapunan mo, instant yakisoba. Patay. Umiinom ka pa. Puyat ka pa araw-araw. Ang trabaho mo ba, palit-palit yung tulog at gising? Bakit importante yung tamang tulog at tamang gising? Bakit may body clock? Bakit may mga tao na gumigising eksakto alas 3 at eksakto alas 4 kahit walang alarm clock? Meron bang ganun dito? Automatic ang gising. Ano oras gising natin? Automatic yan kahit walang alarm clock, no? Hindi na ako nag-alarm clock. Kasi dahil sanay ka nang gumigising ang mata mo ng 6 o'clock. Bakit? Because our body develops what we call body clock. And that body clock is responsible for our repair. Nagre-repair ang body pag natutulog. Okay? Pagka sinira mo yung body clock mo, hindi na magre-repair ang body habang natutulog. Kasi hindi na niya alam natutulog ka ba o gising. Kasi nasira na yung body clock mo. So kung may kilala kayong nagtatrabaho sa call center at ang kanilang palitan ng duty ay every 2 weeks, I suggest you make them resign and look for another company that offers 1 month na palitan. At least 1 month. Pag 2 weeks, kikita yan na malaki, yes. Pero pag kumita yan na malaki, lahat na kinita nila after 5 years,
sa amin lang yan mapupunta. Magkakasakit po kasi. Sigurado. Yung pinsan ko almost died, no? Aplastic anemia. Another friend of mine na nagko-call center din had hanggang ngayon, no? Leukemia. And I don't know if he can survive it. Yun ang mga sakit. Simple-simple lang ang mga sakit, no? Aplastic anemia, leukemia, cancer, diseases. Simple-simple lang. So, if you have people who are working here, it's time for you to warn them. Ang lahat po na nakita nyo ay stress. So, marami kasi ng stress. Physical stress. Anong trabaho niyo tayo dati? Driver. Nakakapagod. Physical stress. Okay? Ang trabaho ko, doktor. Nakakapagod. Mental stress. Okay? Pag ikaw ay maayos na empleyado, wala kang problema sa opisina, pero pag uwi mo naman ng bahay, ang sumasalubong sa iyo ay bunganga, emotional stress. Sa mga mami, sa mga may asawa, iwasan niyo pong gawin yun. Kasi po, ang asawa ninyo, lalong gagabihin ang gagabihin umuwi pag sinasalubong niyo ng bibig. Kasi bakit? Kung ako man, dali ako sa trabaho, dun muna ako sa nightclub. Dun ako muna magpapalipas ng gabi. Kasi bakit? Dun walang bumubulyaw. Meron pa ako kinakalakalamansi. Tama ba? Pero, kung may suspecha man kayo, para po sa inyo to, no? Kung may suspecha man kayo, may ginagawa kalokohan si Mister, huwag niyong sasalubungin ng bibig. Kasi po, talo kami pagdating sa bagay na yan. Ang strength ng females is emotional. Stronger kayo compared to men when it comes to emotion. So, pag babag ng emotion, tatahimik na lang ka ng emotions ka tayo. Kasi talo kami lagi dyan. Kaya na pag di ka tumigil, gagamitin namin yung strength namin. Ang lalaki may strength din. Ang strength namin, mas stronger kami sa inyo. No? Kaya nangyayari, may mga nadyo-jombas. Ang technique is ganito. Kung may duda ka man kay Mister, huwag mo ipakalata na duda ka. Dumating, late, susuray-suray. Naku, nag-overtime ka na naman. Naku, mukhang pagod na pagod ka na, hindi bantay ang lakad mo. Halika. Punasan mo, arugain mo, tanggalan mo ng sapatos. Gusto mo ng masahe, masahe mo. Gusto mo ng kape, bigyan mo. Huwag mo lang lalagay ng Dora Killer. Arugain mo ng arugain kahit alam mo na may ginagawa. Kasi bakit? Ang hindi nyo lang po alam, yan ang weakness namin. Uto-uto po kami mga lalaki. Sa babae, no? Babae lang ang kayang umuto sa amin. Ang lahat ng rise and fall ng mga sikat na tao, may ginalaman ng babae. Alam niyo ba yun? Rise and fall of all big people, may ginalaman ang babae. Si Samson, ang lakas-lakas. Sino ay patumba? Delilah. Si Marcos, namamayagpag. Sino ay patumba? Imelda. Dahil ikaw nung bata ka, komedyante ka. Kaya pala. So nakita niyo po, nakabulol pa doon. Bawal-hawakan eh, no? Bawal-hawakan. Pag nawakan mo kasi maagnas. Biro lang. Oo, na-agnas na po eh, no? So, imagine niyo lang po, gano'n kayo ka-powerful. So, use that power. Don't use it against you. Yun lang. Arugain nyo na arugain, magugulat kayo ha. Kung nagustuhan ng masahe ninyo at arugain ninyo, nagmamadali ng umuwi yan. Makakalimutan niya yung panchik-chiks lahat. Kasi bakit? Ang iniisip niya yung masahe na ibibigay mo. And to tell you the truth, hindi totoo na kaya ano tawag doon? Mamangka, yun. Sorry. Hindi yun totoo na kaya mamangka ng lalaki sa dalawang ilog. Pwede kaming mambabae kasi polygamous kami. Pero ang love is always just one. Isa lang po yung kaya namin mahalin. Kasi wala. So kung madalas yung pinakasala namin, pera na yung mga mabunganga, no? Yun talaga yung mahal namin. So, ang kalaban lang namin yung... So, huwag yung gamitin yun kasi bad, no? Pag ginamit niyo yung the other way around, yung sinuturo ko, magugulat kayo magbabago yan.
babait ng babait ka, nagmamahal kayo ng todo-todo. Okay? Tip yan, tip. Hindi pa po ako, ako po ay single, pero yan po yung natututunan ko, nakikita ko sa mga, sa TV. Okay. Yung nakikita nyo sa screen ay lahat ng mga pagkain sa sarap. So, kumain na po ba kayo? Kumain na, taas na kamay. Good. Sino hindi pa kumain? Naku, Nay, lilipas din yan. Okay. Nakakatakam, no? Pero almost all these have toxicities. May-stress ka ba dito, Nay? May stress ka? Pag nakita mo yan, may stress ka, matutuwa ka? Natutuwa. Okay. Nakakatuwa, no? Pero may dilang stress yan. Metabolic stress. Okay? So, ito yung kadalasang na misled or na-outlook ng mga doktor. Ang doktor, pag nagpunta ka sa clinic, ina-diagnose sa sakit mo. Pero hindi ko masyadong napapansin na inuungkat nila yung history, yung cause ng sakit mo. Pag sabing high blood ka na. Gano'n. Mas babawalan ka na ng mga ganito. Pero ito po ay malaking impact sa ating kalusugan. At dagdagan pa natin, yung kinakain natin na sinasabing safe, actually it's not. Yung mga kinakain na sinasabing safe, ito yung mga BFAD approved na food. Sabihin, aprobado para i-consume ng tao. Yung aspartame, ibinibigay sa mga diabetic, carcinogenic. Yung food color na ilalagay sa tusino, sa longganisa, carcinogenic. Yung kinakain nating oatmeal, na papababa ng cholesterol, GMO, genetically modified, carcinogenic. Yung ininom nating gatas, dahil sabi healthy daw, not true. Okay? Ito naman, nag-focus ng napakaraming metabolic imbalance, yung homogenized milk. Dok, yung iniinom kong milk, pasteurized dun, yun din yun. Ang homogenization is double pasteurization. So, 2 beses din lumaan sa 2,000 degrees heat, no? Para maluto at mawala ang bacteria. Nawala ang bacteria, nabago mo rin yung molecular structure ng gatas. Healthy po ang gatas, nakalagay po yan sa Bible. Pero yung sinasabing gatas sa Bible, yun yung fresh milk. Hindi yung lutong gatas. So if anybody of you are drinking milk up to this point, kung talagang hindi mo matanggal, ang inumin nyo na lang yung fresh milk, yung nirarasyon, yung isang araw lang ng life. Yun. Yun ang healthy na milk. Meron pa ba sa inyo nun? Madalang na ito po, no? Wala nang healthy pa. Kung talaga mong healthy, gusto mo talaga ng healthy, ikaw mismo yung sumubsok dun sa dede ng baka. Ingat ka na baka madagdagan ka. Okay? Diet soft drinks. Okay, yung iba ayaw ng regular soft drinks na nakakataba daw. Okay, nakakataba nga. Pero ito, yung phosphoric acid, yan ang pinalitan ng muriatic acid. Yung araw, panglinis ng kubeta. So, ngayon po, iniinom na natin. Sosyal. No? Ang asin na walang kamalay-malay, evil. Ay, naku Dok, nasa sa Bible yan, kailangan ng katawan ng salt. Yes, pero yung salt na binabanggit, yun yung rock salt. Yun yung salt ng unang panahon. Hindi puti yun, medyo gray na medyo yellow. No? Iba yung laman nun. Yung asin ngayon is sodium chloride. Yung sodium ang nagkokos ng sakit. Ang pagtaba ay secondary sa salt. Hindi dahil mahilig kang kumain ng taba. Kaya ka tumaba, unang-unang naging maalat kang kumain. Kaya ka tumataba. Okay? So, salt pala ang dahilan. Pero, ano naman ang meron? Yung original salt, yung pinagmamalaki ni Jesus Christ. No? Yung salt na yun, ito yung laman. Magnesium, manganese, zinc, calcium, phosphate, potassium, sulfates, zinc, nabanggit ko na yung zinc, no? Lahat ng elements na kailangan ng Krebs cycle nandun doon. Yung pinaka-energy producing thing na katawan natin, produce ng ATP, nandun doon lahat sa asin yung kailangan ng katawan. Ganun pala kaganda yung asin yun. Sa nakakabili ng Dok, wala kang mabibili sa supermarket niya. Lahat na mabibili mo, gantong asin. Iodized salt, no? Kung gusto mo, gumawa ka ako na ginagawa ko, no? Pag ako'y nagpupunta sa beach, lalo na kung magandang beach, lagi ako may baong salaan, naka-katsa. Yun. So, 10 o'clock, sumalo ka na doon, tapos itayo mo sa stilts, balikan mo ng 3 p.m. at balik mo doon,
asin yun. Yun yung tunay na asin. And very, very delicious yun. Pag inihalo mo yun sa pagkain, ang sarap. Kasi parang may pagka-lasang seaweed siya. Sino kumakain ng seaweed? Alam niyo ba napaka-nutritious ng seaweed? Alam niyo ba yun? Kasi bakit yung mineral component nun perfect na perfect sa katawan natin. So if you happen to pass by a store which sells seaweed, buy it. And you don't need to cook it. Pag binili mo, pwede mo nang chibugin. No? It's very healthy. 95% of all diseases comes from the food that we eat. And most of the time, samahan mo pa ng lack of exercise. And pag nagkasakit ka, nagkaroon ka na nga ng problema sa deficiency, so humina yung katawan mo, nagkaroon ka ng karamdaman, pupunta ka sa doktor. And the doctor will give you drugs. And drugs will add insult to your body. That's a problem, no? So, nadagdag pa sa problema ng katawan mo, yung iinumin mong gamot. Dok, hindi ako naniniwala dyan kasi yung gamot ginawa para magpagaling. Okay, with all honesty, siguro ngayon yun yung maririnig to. There is no such thing as cured drug. Up to this day. Ibig sabihin, wala pa ni isang gamot na nagawa ang tao na nakapagpagaling ng sakit. Kahit antibiotic. Ang antibiotic ay pumapatay lang ng bakterya pero hindi nagpapagaling ng sakit. Ang nagpapagaling ng sakit, immune system mo pa rin. So wala pa na-invento, no? So ang nakapagtataka is this, no? Every time that you are ill, you go to the doctor. The doctor gives you drugs. Drugs will further damage your body. Pero you still go to the doctor. Ganito po ako tumingin nung araw kung para ma-absorb nyo lang po ng mabuti. Paano ba tumatakbo ang kalakaran ng medisina? Halimbawa ako may pasyente si ate. No? Ang complaint niya is knee pain, nawi. Anong posibleng diagnosis pagka ganun? High blood, no? So pwedeng high blood. So binipi ko 130/90. Sa libro namin, borderline hypertensive. Hindi pa yan dapat nilalasatahan. Pagpalagay natin na gano'n na nga, hindi ko nilasatahan. Sinabi ko, bawal na ganito, bawal na ganyan. Piningin ko ng 400, pinauwi ko, walang hawak na puting papel. Advice ko lang. Sabi ko sa kanya, follow up 2 weeks, babalik ba to? Hindi ka na babalik. Kasi bakit? Parang feeling mo na isang ka ng doktor. Tama ba? Kasi kaya ka nagpunta sa doktor, ang hinahanap mo ay reseta. Ganun po ako tumingin, pero mas malupit, no? Ito na nga, meron ng ganun. Sasabihin ko sa kanya, borderline hypertension. Pero, sasabihin ko sa kanya, hindi pa dapat uminom ng gamot. Pero, baka lumala. Para di lumala, unaan na natin. Ito yung gamot mo, ang Amlodipine. Wala pa yung sakit, nauna na yung gamot. Amlodipine, no? So, kung papauwi ko na sa kaagad, wala akong pinagkaiba sa pangkaraniwang doktor. Ginagawa din ng pangkaraniwang doktor yun. Para sa bumalik sa akin, kailangan ma-impress ko siya. So, may impress siya pag marami akong nireseta. Ganito ngayon, hahanapan ko pa yan ng sakit. Nakita ko siya umakyat sa hagdanan kasi yung clinic ko elevated. Ang bagal umakyat. Alam ko na kagad yan. Wala ka pa sa clinic, may diagnosis ka na. Possible arthritis. Okay? Nakita kita ating umakyat ka na hagdan ng bagal. Masakit ba yung mga tuhod mo? Kahit naman hindi sumasakit sa mga oras na yun, sasabihin ng pasyente, baka may ibibigay pang iba yung doktor. Kaya sasabihin niya, Dok, minsan sumasakit. Pag malamig, masakit. O baka maging arthritis. Pag sumakit, inamin mo to ha. Naproxen soju. Pagdating niya sa clinic, umihi. No? 15 minutes later, umihi na naman. Kasi bakit? Yung aircon doon sa waiting area ko, todo. Talagang pagkalamig-lamig doon. Makakanda-ihi ka talaga. Pero dagdag yun, tatanungin ko siya. Dalawang beses ka umihi, binabalik sa usaw pa ka. Naisip-isip niya, ang lamig pero baka may ibibigay pa si Doc. Naisip niya, minsan pala umiihi ako. Minsan masakit, saka minsan parang mainit. Dok, yung ihi ko minsan ganun, pero minsan man wala. Ipacheck natin ang ihi mo. Okay, may urinalysis ako ngayon. Ikita ngayon yung laboratory ko. May laboratory din ako eh. No? So, order ako siya. Hindi, urinalysis, mura lang yun eh. So, nagdagan mo para kita yung laboratory. CBC with urinalysis. Yan. Okay. So, lumabas yung result. Ang ihi niya, nakalagay, bacteria to numerous to count, TNTC. Sabihin, ang daming bacteria sa ihi. So, ano posibleng sakit? UTI. Kaya pala eh.
mayroon ka palang UTI. Pero huwag ka mag-alala, gamutin natin yan. 5 days mo lang iinumin yung gamot kasi sobrang lakas ang ibibigay ko sa'yo. Patay lahat ng bakterya, bingi ka pa. So, sobrang lakas ng antibiotic, nakakabingi. No? Pagka uminom ka ng antibiotic at nakakumpleto ka, ang tenga mo ganito. Narinig mo yan, no? Ganun kalakas yun. So, binigay ko sa kanya, ciprofloxacin. Takapak mo. Ang mahal pa. No? Yung Ciprobay, ubod ng mahal nun. Yun ang re-reseta ko, Ciprobay, branded. Kasi hawak ako ng Pfizer. Yung aking clinic, Pfizer. Yung aking aircon, Pfizer. No? Yung down payment ng kotse ko, Pfizer. So, yun ang reseta ko, Pfizer. So, yun, ganun naman ang buhay-buhay sa doktor eh. So, ayun na. No? Marami ng gamot, 3 na eh. No? Pero bitin pa ako dyan. Nakahanapan ko kaya ng sakit. No? Nakakita ko yung ihi. Protein plus 1, sugar plus 1. May asukal sa ihi. Anong posibleng sakit? Diabetes. Sa Tagalog. No? Sa English, diabetes. Sa Tagalog, diabetes. Ang diarrhea sa English, ang Tagalog, diarrhea. Kasi diabetes. No? So, diarrhea. No? Di ba? Tama. Di ba? Okay. Oh, ito na. Nakita ko yung kanyang ihi. May asukal ng ihi. Pero hindi pa ibig sabihin may diabetes ka. Testingin natin. Bukas babalik ka. Magpapa-fasting blood sugar tayo. Tapos hemoglobin A1C. So, kumita ako ng 400 lang ako sumingin. Muna lang. Kumita ako ng 400, bukas may 400 ulit ako. Tama ba? Tapos, kikita yung laboratory ko kasi ito yung order. No? Ito yung mga testing na kailangan mong ipagawa. Kasi magpa-fasting ka, sulit-sulitin na natin. Imbis na fasting blood sugar, hemoglobin A1C, ito yung mga test na kailangan mo. Fasting ka, sayang eh, no? Hemoglobin A1C, FBS, BUN, creatinine, total cholesterol, LDL, HDL, VLDL, triglyceride, SGPT, SGOT, ABCD, DFT, HID, KMNOP. Basta lang, pwede mo i-order na natin, no? Para palong-palo, no? Bukas, dumating na. Dumating na, no? Lumabas na ang resulta ng ihi. Ay, ng kanyang dugo. Bahagyang-bahagya lang sumampa doon sa normal. So, hindi pa diabetic, no? Kung ang upper bracket ay 110, ang resulta niya is 120. So, hindi pa diabetic. Ang tawag dito, pre-diabetes, borderline diabetes. Pero, diet lang yan. Pero baka tumuloy. Unahan na natin. Ito yung gamot. Metformin, glyphosate para mamaba na. Nauna talaga ako sa sakit, no? So, nakangiti na yan kasi sulit na yung kanyang, dami ko sa ita eh. Tama ba? Masaya na. Masaya na siya, pero ako bitin pa. Hahanapan ko pa rin yan ng sakit. Nakakita ko yung cholesterol, buti na lang in-order ko. Cholesterol elevated. Naku, bumabara sa puso yan. Pag napabayaan. Pero dahil narito ka, gagamutin natin. Bigyan kita ng pampababa ng cholesterol. Ano yun? Simvastatin. Binigyan ko ng simvastatin. Ayan. Happy na? Happy na yan. Papauwi na? Hindi pa. Meron pa tayo makikita dyan. Ha? Tanggal ang salamin. Tanggal. Tingin sa taas. Maputla, pero sulfate, vitamin B complex. Yun na yung pang pinali, kasi wala na akong makita. So, saka pala siya uuwi. Ang dami niyang hawak na puting papel. Habang naglalakad siyang tuwang-tuwa yan. No? Oh, galing naman ng doktor na yan. Bilo mo nung umakit ako, isa lang ang sakit ko, ngayon 7 na. Natuwa pa. Saan ka nakakita? Dumami sakit na tuwa. No? Doon lang yan sa klinik namin. So, uuwi siya na ang dami-dami niyang iinaming gamot. Pero, tatanungin ko kayo, diretsahan sa inyong pananaw. No? Ako ba ay nakatulong sa kanya o nakasama? Isa-isa lang, may hinang kalaban. Ha? Sino nagsabing nakatulong? Salamat, Idol. Ikaw talaga kahit kailan sumusuporta ka talaga. Sino nagsabi ako ay nakasama? Tama. Tama rin yung sagot. Tama rin siya. Nakatulong din naman ako. Para saan naman yung gamot? Nakatulong ako. Tingnan nyo ha. Nagbigay ako ng pampababa ng BP. Amlodipine. Pababa ang BP. Yes, amlodipine yun eh. No? Nagbigay ako ng pain reliever. Tanggal ba ang kirot? Naproxen yun eh. Matapang yun. Moderate pain yun eh. So, natanggal ko yung kirot. Nakatulong ako. Nagbigay ako ng pampababa ng kolesterol.
After 2 months, bumaba yung cholesterol. Nakatulong ako. Tama ba? Tapos, nagbigay ako ng antibiotics, patay lahat ng bakterya, bingi pa nga eh. In other words, nakakatulong naman ako. Pero, sa inyong pananaw, nakasama ako. Pero tama kayo. Pero ang nakakataka, alam niyo yan eh. Pero pag nagkasakit ka, saan ka nagpupunta? Sa doktor. So, ibig sabihin, masama pakiramdam mo, nagpunta ka sa doktor, gusto mong mapasama. Kasi sabi niya, nakasama ako eh. So, ibig sabihin, pag nagpunta ka sa doktor na masama pakiramdam mo, gusto mo pang mapasama. Dagdagan niyo pa to, ang sakit ko kulang. Okay. The culture is, you should not fear your doctor. Yun yun. Kasi baka matakot. Doctors are like you, good kids. Okay. Wrong medication. Okay. Bakit nakasama? Alam ninyo nakasama, pero hindi nyo alam gaano kasama. Tama ba? Nabigay ako kay ate ng sakin. Hindi ko sinabi, pag matagal-tagal, wasak ang atay, wasak ang utak. Basta dyan sa Amerika, namatay dyan. Okay? Nagbigay ako ng antibiotic, hindi ko sinabi, pag matagal mo nang ininom, bingi ka na, permanently. Nagbigay ako ng pain reliever, pero hindi naman ginagamot ng arthritis, so later on, lalala, hindi nakakayanin ng aking pain reliever, bibigyan ko ng mas malakas na pain reliever, morphine, codeine, para makatulog, kasi ang sakit dito. No? Pagtulog man siya, minsan, pagtulog niya, permanente na. Dahil balang araw, sasakit ang tiyan sa dami ng gamot na iniinom. No? So, pag tinamaan na yung tiyan, bibigyan ko siya ng proton pump inhibitor. Okay? Proton pump inhibitor, yan yung Nexium, omeprazole, and toprazole. Okay? Para mawala yung kirot ng tiyan na mabilis. Pwede namang maalok lang. Pero mabagal. Pero pagka proton pump inhibitor, batuling niya. No? Dito ngayon, patulingan. No? Pero hindi ko naman chinek, nagdadalang tao pala. Abort. Nakanta ka sa 3rd month of pregnancy, nalaglag ang bata. Bakit kayo nalaglag ang baby ko? Wala kang kamalay-malay, si Doc ang naglaglag. Okay? Later on, tatamaan na yung mga organ. Siyempre, ang daming kinakain gamot eh. So, toxic. No? Dahil toxic, tatamaan ng puso, tatamaan ng liver. Pag na-diagnose ko na, naku, ang atay mo may tama. Ang puso mo may tama. Bibigyan kita ng proteksyon. Okay, proteksyon. Pero later on, yung proteksyon na yan, titirain organs din. So, ito po yung ibinibigay namin sa inyo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, imposibleng may doktor na hindi nakapag-reseta ang kahit isa. Lagi kami nagre-reseta nito. Araw-araw. Tapos sasabihin namin sa commercial, magbibigay pa si Doc na nakakasama sa iyo? Gawa tayo ng commercial ko yan. No? Ikaw ang aking artista. No? Sasabihin mo lang, magbibigay ba si Doc na nakakasama sa iyo? Ipapalabas na yung commercial natin tuwing may commercial na gano'n. Ayan ha. Sige, try natin ha. Wala pang camera ha. Okay. Sabihin nyo lang, magbibigay ba si Doc na nakakasama sa iyo? Ayan. Magbibigay ba si Doc ang magsasama sa iyo? Nakainom ka po yan. Ulit! Ulit! Magbibigay ba si Doc magbibigay ba si Doc ng yun, okay, ulit. Magbibigay ba si Doc? Yan! Okay, okay, ngayon na. Ready? May camera na ngayon, ha? Okay. Lights! Camera! Action! Magbibigay ba si Doc ng magsasama sa iyo? Nakainom ka. Ulit! Ulit. Malinaw, mabagal, ha? Mabagal. With emotion. Magbibigay ba si Doc na nakakasama sa iyo? Yan, okay, ha? Magaling ang artista ko yan, yung ready ka. Okay, ready? Lights! Camera! Action! Magbibigay ba si Doc ng magsasama sa iyo? Sobrang ka sa damo, kuya. Makakasama. Makakasama. Hindi nyo, makakasama. Makakasama. Yan, okay. Kaya na. Ito na yung tunay na take. No? Pagkatapos yung sabihin, lalabas yung doktor, tapos may sasabihin. Ito na yun. Pang-commercial na to. Okay, ready? Lights. Camera. Action. Magbibigay ba si Doc ng magsasama sa iyo? Talagang ganun sa magsalita. Okay. Tsaka ngayon lalabas si Doc. Tsaka yung lalabas yung Doc, no? Siyempre dapat sa screen din. Pagkatapos ng commercial ni Ate B, sasabihin ni Kuya yun, magbibigay mo siya nakakasama sa iyo, tsaka biglang lulusot yung doktor.
Abay, oo, araw-araw. Ewan ko na lang kung mabili pa ang gamot, no? Eh, sa totoo naman eh. Araw-araw, no? Araw na binibigay yan, no? Ang tanong, may nabiktima na ba? May nagbuwis na ba ng buhay dyan? Ito ang namamatay sa baril. Takot ka sa baril. Takot ako sa baril, no? May pit ang batas sa baril. Makapatay ka, habulin ka ng batas. Ito ang pinapatay namin. Taon-taon. Hindi kami inahabol ng batas. Kung kukumputin mo yan, at gagawin mong massacre, no? Maguindanao massacre yan every 5 minutes, 365 days in a year. At sanay na sanay kami pumatay. Pag namatay, ay, sorry, patay. Ay, naiwan ko yung kutsilyo sa loob, patay. Sanay na sanay kami. Ilang beses na ako namatay ng pasyente. And yung first time ko mamatay ng pasyente, I was so devastated. Because sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay ng pasyente. I was wrong. No? Ang unang-unang namatay sa akin pasyente, baby. At walang kadahi-dahilan na dapat siyang mamatay. Sabihin, wala siya sa watchlist ko. No? Duty ako sa San Lazaro Hospital that time. Pulmo ward ng pediatrics. Okay? So, ang kama, sa dahil pasyente, sa isang kama, 2 pasyente. Bali, 4 sila doon. Kasi baby, nanay. So, 4 lahat. Tabi-tabi. No? Yung binabantayan ko, yung mga toxic, yung mga hirap huminga. Ito yung nangyari. Yung baby na okay na, pagaling na, discharge na nga dapat bukas yun eh. No? Kasi okay na nakakain na, dumedede na, maganda ng dumedede. Si nanay nagpapadede. No? Pag-isip mo sa umaga, patay ang bata. Asul. Bakit? Nadaga na ng nanay. Napagod ng nanay, nakatulog. Hindi niya alam, nagpapadede siya. Nasuffocate yung bata. Patay. Pwede demanda mo, doktor? Buhay pa dapat yun. Maraming cases, misdiagnosis. No? Inopera, tinira, tas mali. No? Patay. Pwede demanda mo, doktor? Kasabihin ba ng doktor na nagkamali siya? Maaari yung mga binanggit kong mga namatay, pinsan mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Maaaring buhay pa sila sana ngayon. Kung tama lang sana, hindi tinuro sa amin. Tinuruan kami ng mali. Ang fault is the U.S. medical system. We are taught to use drugs. Well, supposedly hindi dapat. Wala sa sumpaan namin yan eh. Ito yung sumpaan namin. Hippocratic Oath. Every doctor should take an oath. Okay? Pagkapasa mo ng boards, you go to Manila Hotel, suot ka ng forma, no? Tapos, you'll take an oath. The oath is something like this. Hindi ito kompleto, no? Narinig ko yung mga pinaka-importante. You will exercise your art solely for the cure. So, medicine pala, hindi profession, isang klase ng art. At ang trabaho namin, magpagaling. Yun lang. Solely. Pag sinabing solely, ano yung sabihin nun? Solely. Solely. Ibalik. Balik. Solely. Ibig sabihin, yan lang ang aming sinumpaan. Nagbigay ako kay ate ng sandamakmak na gamot. Meron ba akong ibinigay na cure? Wala. Asan yung sinumpaan namin? Wala. Ang nakakatakot pa rito, naging business ang pagdodoktor. So marami ng doktor, hindi para magpagaling, marami ng doktor para yumaman. It's true. Sinong nagbuntis tapos doktor ang nagpaanak? Ayan. Okay. Meron kang health card. Kung nagkataon na may health card ka at nakita ni doktora at yung doktora mo ay negosyante, no? Sasabihin sa'yo, baka gusto mong isesaryan ka para hindi ka mahirapang manganak. Ikaw naman, syempre, sabi ng doktora, ganun ba, Dok? Madali ba yun? Oo, madali yun. Hindi mo mararamdaman, hindi ka iire, hindi mo mararamdaman. Hindi mo mararamdaman, pero may elupihan ka sa tiyan. At ang tagal mong lalabas ng ospital. Ang nanganak ng normal, 2 araw lang uwi niya. Ikaw isang linggo.
Pero bakit ipinilit ni doktora? Eh kasi, pagka nanganak ka ng normal, 10,000 lang makukuha ko sa health card mo. Pag nanganak ka ng cesarean, 100,000 yun. Same time, same effort, different results. Tama ba? Okay yun sa networking. Kasi bakit? Business ang networking. Dapat lang. Dapat lang na less effort. Pero business ba ang buhay niya? Naglalaro ako yung buhay niya. Paano kung anesthesia ko, hindi pala siya compatible, patay. Tama ba? Pero wala akong pakialam kasi ang pakialam ko, yung 100,000. Nagkaroon ka ng bato sa abdo. Nakita ng doktor mo, 1 cm, bato sa abdo. Sabi ng doktor, operahan natin kaagad dyan kasi baka bumara. Tagal ko na pong pathologist, wala pa pong bumarang 1 cm na bato. Pero bakit sinasabi ng doktor baka bumara? Kasi bakit? Pagka ikaw ay nagpatagal-tagal pa at napasarap at napaganda ang kain mo, ilalabas mo yung bato nang wala kang kamalay-malay. Pagbalik mo sa doktor, wala na yung bato. Sayang ang 150,000. Kung pag inoperahan ka sa abdo, sabi mo sa doktor, Dok, paki-harvest po yung stone. Gusto ko po sanang makuha yung stone. Pag nakuha mo yung stone, dali mo sa alahera, ipapolish mo, gawin mo kwintas. Pag tinanong ka, ano yung kwintas mo? Mahal yan, 150,000. Totoo naman. No? Pero totoo yan, pwede mong ilabas yan nang hindi mo yan nararamdaman. It's true. Kanina lang, meron akong pasyente. Yung last patient ko, cholelithiasis and fatty liver. No? Scheduled for operation. Ang bato niya is 0.6 ang pinakamalaking bato. That is smaller than a munggo. 0.6. Scheduled for operation. Eh yung pasyente, natakot. No? Natakot magpa-opera, naganap ng ibang paraan. So natampuan ako. So kanina lang dumating siya sa clinic, dala-dala yung bagong ultrasound. Yung bato niya, disappear. Ito pa yung nakakatawa, mayroon siyang fatty liver. Yung fatty liver niya, normal na ngayon. Paano naman yun? Kung nagkataon, nina-operahan siya, tanggal ang bato, pero yung fatty liver, fatty pa rin. Tama ba? Kasi bakit? Artificial eh. No? Eh, pwede naman palang gano'n. O, sabi ko sa kanya, ito na yung time, pupunta ka na ngayon kay Doc, yung gusto magpa-opera sa'yo. Dadalhin mo yung ultrasound mo. Ayan. Tapos pakita mo kay Doc, Doc, wala ka nang o-operahin. Wala na yung 150,000 mo. Actually, there's a lot of cases like that. Kasi ang nangyari, ang aming profession ay naging business. Bakit ang mahal magpa-ospital? Bakit pag nagpunta ka sa St. Luke's, duduguin ka? Pero, parehas din naman ang doktor kung pupunta ka sa ospital ng Maynila. Bakit gusto mo sa St. Luke's? Espesyalista. Marami rin espesyalista sa ospital ng Maynila. Ayun. Okay, dahil SOSI. Pareho lang pong doktor ang titingin sa inyo. Kaya lang, yung sa ospital ng Maynila, masungit na doktor. Yung doon, mabait na doktor. Kasi bakit? Mabait sa inyo yan dahil ang tingin sa inyo, milking cow. Dagat-dagat yan. No? Doon sa ospital ng Maynila, masungit kasi ang mga doktor doon libre. Kaya masungit. Ay, umayos ka nito, umayos! Irit ka nung irin, hindi pa naman lumanganak! The catch here is this. Walang karapatang magsungit ang doktor. Kahit hindi ka bayaran. Kasi bakit? Kaya ka nag-doktor, sumumpa ka, magpagaling. Hindi ka sumumpa sa pera. Sumumpa ka dahil gusto mong tumulong sa kapwa. Wala kang karapatang magbulyaw, magalit kahit ikaw ay pikuna-pikuna. Ang tungkulin mo, give ease to the patient. Kaya yung mga doktor na masusungit po, pagpasensyahan nila lang. Hindi po yan masyadong lumaki ng maayos. Actually, sabi nila, kaya daw sila masungit pagod. Well, it's your job. Tama ka? Pagod din po ako ngayon. Wala pa akong lunch. Kasi akala ko makaka-lunch ako. Eh, ang pukulit po ng mga pasyente. So, hindi na po ako nakakain. Pero, despite that fact, I'm still here. I'm still up and talking to you. And because that's my job.
Tama ko ba na? Yung ginawa mo kay ate, kabaligtaran yan. Okay? Sabi, the best doctor gives the least medicine, sabi ng 14th American President, Benjamin Franklin. Yung ginawa ko kay ate, paramihan, mas marami, mas masaya. Tama ba? Kasi bakit? Ang goal ko ba ipagalingin? Hindi. Ang goal ko i-impress. Kaya ang dami kong reseta para bumalik. Tama ba? Kasi ang kinabubuhay ko, ang mga nagme-maintain ng gamot. Sa isang araw, may 40 patients ako nagme-maintain. So, balik na balik yung buwan-buwan. Tama ba? Sa isang araw, may 40 ka. 40 times 400. Meron akong 16,000 daily. Swerte na ng isang maayos na trabaho yun. Per month. Sa akin, per day. Palito. Ang tanong, may gumaling ba? Noon eh. Noon eh. Okay? Hindi ko kayo mailalay sa sakit. I know that. Pero, isa lang ang bagay na maiko-contribute ko sa kalamanan ninyo kung paano lumaban. Okay? Ako mismo, lumaban sa sakit nung panahon na ako ay 10 years ago. No? Hindi po ako healthy before. No? Para magkaroon kayo ng alam, ng idea, ako po ay obese. No? Ang timbang ko, 87 kilos. Ang ideal body weight ko, 70 lang dapat. Pumalo na ako ng 87. Sa pounds, around 193, 94. No? Mabigat yun. No? Meron akong arthritis sa dalawa kong tuhod, malabo ang aking mata, 125, 150. No? Malaki ang aking tiyan. Ang waistline ko, 37, 36. Meron akong hypercholesterolemia, meron akong high blood, 140, 90, 140, 100. And may maintain ako ng 6 na gamot nung panahon ngayon. Ano po? Ano nangyari sa akin? So, wala na akong maintain na gamot ngayon. Wala akong iinom kahit isang gamot. Wala akong sakit. No? At bihira ako magkasakit. Magkasakit ako half day. Pero lang, matagal na yun. Flu na yun, flu. Half day. No? So, hindi ako nakakasakit. Kahit gutumin ko yung sarili ko, kahit na pagod ako, stress, hindi ako nakakasakit. Kasi I learned something. I learned the art of healing. And yun yung i-share ko sa inyo today. So, pwede bang pakipagpakalan po. Sabi ko nga kanina, no? Healing comes from within. Okay? So, you cannot blame your doctor if you do not heal. Because your doctor has only a limited capacity to support you. Sabihin, ang mga relatives, mga kaibigan mo, ang mga kamag-anak, ang bumibili ng gamot para sa iyo, ay may limitasyon sa support ang maibibigay sa iyo. Ikaw pa rin ang magpapagaling sa sarili mo. Yun yung catch doon. So, everybody must realize that healing comes from within. You need to allow healing to happen. If you are a believer of God, then that's what we call faith. If you don't believe in God, that's what we call faith on yourself. Parehas lang yan. Okay? Ang secret ng healing, alam ni Hippocrates, alam ng tatay namin. Let food be thy medicine, medicine be thy food. Hindi pinababasa sa doktor ang libro ng tatay. So yun nakakatawa, no? Kami lang po ang profesyon na ang tatay namin, hindi namin alam kung ilang libro ang ginawa. So pag tinanong niyo yung doktor ninyo, sino may kilalang doktor? Kilala, kaibigan, doktor. Ayan. Ayan. Tanungin mo yung doktor mo, Dok, matanong lang, ilan bang libro yung ginawa ni Hippocrates, yung father of medicine? Sasabihin sa inyo, 80% of the chances, sasabihin sa'yo. Parang isa. May parang kayo, no? Sasabihin naman sa'yo, mga ilang doktor, sasabihin, titino ka lang. So, iba naman, direkta. Pero mo, ilan po bang libro ang ginawa ng father of medicine? Diretsahin ka na agad. I invoke my right to self-preservation. Yan, doktor mo sinapolis. In other words, most doctors really doesn't know. Ang tamang sagot is 60 books, no? Bakit hindi namin alam? Kasi hindi pinabasa. Kapag nakakita na yung father of medicine, yung kanyang mga estudyante hindi alam yung libro ginawa niya. Samantalang si Jose Rizal, na ating national hero, high school, alam na 2 ang libro ginawa ni
Ano yun? Ano yung dalawang libro? Loli at El Feelings. Hindi lang yung title ang alam, pati yung istorya. No? Natagpuan ba ni Sisa ang dalawang nawawalang anak na si Crispin at si Basilio? Natagpuan ba? Hindi, kasi kaya siya nabaliw dahil ang dalawa niya anak ay namatay. Tama ba? Alam pa na ng istorya, pero bakit kami hindi pinababasa? Kasi pag binasa ng isang doktor ang nakasulat doon, mababasa niya na paulit-ulit. Let food be thy medicine, medicine be thy food. Mali dito yung doktor. Kasi bakit? Ngayon, hindi ganyan. Let drugs be thy medicine, medicine be thy drugs. Tama? Pagka pumunta ka sa doktor, ano bibigyan sa'yo? Drugs. Binigyan ka ba ng chocolate? Binigyan ka ba ng apple? Bigyan ka, drugs. Kasi yun ang turo sa amin, hindi ganyan. So, ayaw pabasa. Pag binasa mo, masisira ang business. Imagine, all doctors are using the same treatment as I do today. Kung lahat ng doktor ay, katulad ng ginagawa ko, ang daming sakit na gagaling. Kasi bakit? Yun yung paraan ng paggaling, natap na natin. No? So, dahil alam natin yung paano gumaling, ang pasyenteng high blood, gumagaling. Ang pasyenteng diabetic, gumagaling. Ang may cancer, gumagaling. Sino pa ngayon ang bibili ng maintenance? Sino ang bibili ng chemotherapy? Nagigets niyo ba? Ang pharma is not there to heal you. Let's face it. That's the reality. Nandiyan din ang pharma to earn. Business yan eh. Tama po ba? Hindi ko papatayin ang business ko. So, ibig sabihin, hindi ako gagawa ng cure. O kasi ganito mangyayari. Gumawa ako ng cure drug. 3 araw mo lang inumin, tanggal ang cancer. I-reseta ba ng doktor? I-reseta ng doktor yun. Kasi bakit? Powerful eh. 3 days mo lang iinumin, low toxicity. Pagkatapos ng 3 days, gagaling ka na. Aba, i-reseta ko yan. Kasi ang goal namin, magpagaling. Tama ba? Pero, ito yung catch. Pag gumaling ka na sa sakit, bibili ka ba ng gamot? Magaling ka na eh. Eh yung kaibigan mo, nakita gumaling ka. Bibili din, kaso bago bumili, namatay. Bibili ba ng gamot? Hindi na, patay na eh. So, pag ikaw pala ay gumaling at namatay na maaga, hindi ako kikita kung ako ay pharma. Para ako kumita, pausuhin ko na ang sakit, hindi gumagaling. Papaniwalain ko ang mga tao, ang sakit, hindi gumagaling. Para pag ikaw ay na-diagnose ng ganitong sakit, forever and ever, amen, bibili ka ng gamot. Kikita ba ako? Limpak, nasa labi. Hindi ka mamamatay agad, pero dahan-dahan. Kami lang po ang may lisensyang pumatay. License to kill. Kami lang yan, no? Pero killing you softly. Dahan-dahan, wala kang kamalay-malay. Sasabihin pa namin sa'yo, trust me, I'm a doctor. Di ba? Sosyal na sosyal talaga. Okay. Ang secret ng healing ay simple lang. Ano yung nawawala sa katawan mo? Bakit ka nagkasakit? Ang katawan natin, yung pinanganak tayo, kumpleto yan. No? Pero na lang kung meron kang inborn error of metabolism. Kung ikaw ay pinanganak ng normal, kumpletos rekados ang katawan mo. Marami ka nito. Kaya lang, limited supply only. So, kaya tayo kumakain. Kaya dapat kumain. Kung yan din kailangan yan, hindi tayo kakain. Kumakain tayo para i-replenish yung nauubos na enzymes. Kaya lang, ang enzymes present lang sa raw food. Raw plant. Raw animal. Ang kumakain ng sushi, mahaba ang buhay. Kaya yung mga Japanese na mga fishermen, they live as long as 110, 109. Why? Because they eat sushi a lot. No? Fresh, hindi na niluluto. It contains a lot of good enzymes also. Kaso, dahil nalaman ng pharma na ang galing-galing pala ng sushi when it comes to prolonging health, no, and prolonging longevity, gumawa sila ng study na pinilalabas ang tuna at ang salmon, mataas ang mercury. Narinig niyo ba yan? Bakit? Kasi para ikaw matakot, hindi ka nakakain ng sushi para magkasakit ka. Galing, no? Ang tawag namin dyan, Machiavellian theory. So, yan yung paraan ni Machiavelli nung panahon ng araw. Parang Trojan horse. Nagigets niyo ba? Ibigyan kita ng isang bagay, akala mo maganda, pero actually hindi. Pero, magbe-benefit ako. Ganun po yun. Ang katawan natin nakadepende sa enzyme sa lahat ng bagay.
synthesis, pag-form ng mga bagong cell, no? Paghinga, paggalaw, pagtatapo ng kalat, at pag-maintain ng balance. Pag ikaw ay balance, hindi ka magkakasakit. So magkasakit ka man, isang araw, ganun lang. Balance ka eh. Okay? Pag ikaw naman yung kabaliktaran, ang kinakain mo puro luto, o kaya puro instant, no? Ito naman mangyayari sa'yo. Mauubos yung enzyme mo. Pag naubos, wala ka ng pagtapo ng kalat. So, lahat ng kalat na iipon sa katawan mo. Habang dumarami yan, hindi na makapag-function ang cells. Habang hindi nagpa-function, papasok na ngayon yung sakit. Yun ang origin of illness. Ang katawan natin, madali lang namang ibalik sa balance. Kasi, una mo na ibabalance, ito, yung buffer system. Ang katawan natin, automatic nagba-buffer. So, na-maintain ng 7.4 pH. That is slightly alkaline. Pero habang kumakain ka ng acid, nauubos yung enerhiya mo para mag-buffer. When it happens, magiging slightly acidic ka. Pag naging acidic ka, welcome. Welcome ang bacteria, welcome ang virus, welcome ang cancer. Lahat tutubo pag acidic. Pag alkaline, negative. Hindi ka tatablan. Okay? Kailangan natin huminga, pero ang hinihinga natin hangin, hindi na oxygen lang. No? Marami ng impurities. Ang tubig na nga lang, niloloko pa tayo. Pinaiinom tayo ng distilled water. So don't drink distilled water, please. Please, no? Kung wala kang choice, pwede kang uminom niyan once in a blue moon. Pero don't make it a habit. As in, kung may anak ka at sinabi ng pedya mo na distilled water ang dapat ipakakanaw sa gatas, change it. Your pediatrician really doesn't understand what's happening. Ano po yung nangyayari? Sa umpisa pa lang ng buhay sa mundo, may distilled water na. Pero, naniniwala ba kayo na God knows best? And God loves us all. Tama, no? So, kung ikaw man ang magmamahal, ibibigay mo yung best mo. Agree? Tayo nagmahal ka na. Nagmahal ka na. Ng tunay. Bakit hindi ka makasagot? Si ate, ngiti-ngiti, ha? So, sa ate, tanong ko. Ate, nagmahal ka na? Oo naman. Tunay na tunay. Oo. Pag nagmahal ka, kung ano man yung best na meron ka, ibibigay mo sa mahal mo. Tama po ba? Siyempre. Ganun din sigat, no? So, kung best ang distilled water, mulat sa pulpa, tinuruan na tayong uminom ng tubig ulan. Tubig ulan is distilled water. Pero hanapin mo sa Bible, kailan tayo pinainom ng tubig ulan? Wala. Isa na nga lang pagkakataon, pwede eh, yung time na nag-Exodus, yung umalis ng mga Jews from Egypt, no? Papuntang Promised Land, no? Dumaan sila sa Red Sea, tapos desert, papunta doon, no? Nauhaw. Sabi nila, Moises, nauhaw kami. Sabi ni Moises kay God, Panginoon, nauhaw ang mga tao, ano gagawin ko? Sabi ni God, magtitik ka ng bato, lalabas tubig. Ano yung pinainom? Mineral water. Pwede namang sabihin, umulang ka! O pag-ulan, nangakain lahat. Walang baso eh. Nakakangawin na paano kung ambon lang, no? Okay. Just think about that. So, sabi ko nga, wala namang conflict sa Bible. Totoo lang, no? Kaya nagkaka-conflict, pinabasa natin verbatim. You should read between the lines. Masahin mo, tanungin mo sarili mo, bakit sinabi, bakit ganyan? Lagi may bakit. Pagka ganun, hindi ka malilito. Walang part sa Bible na nakakalito. Pero, pag binasa mo verbatim, malilito ka. Kasi pag binarbatim mo, yung passage dito, dudugtong mo dito, wala na. Yung passage na sinabi ng ibang panahon, may reason yun. Kasi mayroong istorya. Pag binasa mo siya ng buong istorya, malalaman mo kung ba't sinabi niya yun. And hindi niya applicable sa lahat ng panahon. May mga orders, may mga rules na applicable lang ng time nila. Hindi na applicable ngayon. Like for example, yung tooth for a tooth, an eye for an eye. Order sa Old Testament. Tama ba? Tama ba? No? Applicable ba ngayon? Hindi na. Ngayon, pagka sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa ang kanan. Tama ba? Pero sundutin mo ng 29. Nabiro lang. You should not drink distilled water. What will happen to you? When you drink distilled water, your balance will tip off. Kasi iihi ka pa rin ng may mineral. Ang iniinom mo, walang mineral. Ang ihi mo, meron. So in other words, magkakaroon ka ng mineral imbalance. When that happens, your heart will suffer the consequences because your heart is dependent on one thing, ion exchange. So pag nawala yung ion exchange, mababago yung voltage ng katawan natin.
Yun ang nagme-maintain ng normal heartbeat. Ang normal heartbeat ay ganito. Listen carefully. Ito yung naririnig namin pag ina-auscultate namin kayo. Okay? Yun ang tibok na normal na puso. Pagka ang bata na distilled water, pagpalo ng 10 years old, common ko na nakikita, no? Meron silang sinus arrhythmia. Yung bata sakitin, mataba naman, malusog naman, pero sakitin. Pag pinakinggan mo yung heart, ganito yung tunog. Wala nang rhythm. Kaya pala nang mahina yung bata. No? Pag lumala na yung sakit, napabayaan, ganito na yung magiging tunog. Joke lang, pinapatawa ko lang po kayo. Okay. Ang katawan kasi natin is really, really in need of necessary minerals. Kaya nga, yung asin, napakahalaga. Yung asin ng araw. Kasi yun yung may kompletong minerals. So yung asin ng araw, very healthy. Kaya yung mga ninuno natin, nakahaba ng buhay, tsaka 90 years old na nakapagsasaka pa. It's because they have the right ingredients in their body. No? Ang secret is, kailangan mong ibalik. Kung matagal ka nang hindi nakakain ng raw, it's time for you to eat raw. Raw. Hilaw. Buhay. So, paano ba sisimplihan yan? Nakakita ka ng manok. Hindi. Halaman na pinag-uusapan natin. Huwag mo kakainin yung manok na buhay. Okay. Yung raw plant, nandun dyan lahat ng kailangan ng katawan natin. Sabi nga, everything that the body requires. No? Yan lang ang pagkain na kayang-kaya mo i-breakdown. Pag niluto mo si plant, binabago mo na yung kanyang consistency and you kill the enzyme. So that's the reason why even though you are a vegetarian, nagkakasakit ka pa rin. Kasi bakit? You are eating cooked food. Cooked veggies. So wala ka pa rin enzyme. The secret is start eating raw. So if you are, yung childhood mo, ina-enjoy mo, nung childhood ka, nakakakit ka sa puno ng bayabas, puno ng aratiles, at namimitas ka, ang gusto-gusto mo pang aratiles, yung pulang-pulay, manapit na manapit, o kaya yung medyo green-green. Kung nagawa mo yun ng bata ka, mahaba ang iyong enzyme reserve sa katawan. So, meron pa rito mga gano'n, yung nag-enjoy ng kabataan, nakakit ng puno, nakapamitas ng bayabas, umakit ng puno ng buko, matindi ka pag umakit ng puno ng buko. Okay, kung nagawa mo yan ng bata ka, you have a lot of reserves inside your body. Pero ang kawawa yung mga bata ngayon, nakawa ko sa mga bata ngayon. Most of them are spending most of their time in front of the computer. Only a few naka-experience umakyat sa puno. Tama ba? And nakaawa ko sa kanila kasi yung kanilang panahon, abangan na lang natin po, ang daming magkakasakit dyan. Patong-patong nakaramdaman kasi pagpalo pa lang nila ng 30, sakit na sila. Normally, pagpalo ng 40. Kaya masabi, life begins at 40. Tama ba? Pagdating mo ng 40, dapat ini-enjoy mo ang life. Pero sa atin kasi, pagpalo mo ng 40, dyan na dumarating si arthritis. Yung dating nakakapag-akit panaog ka sa hagdan, no? Ngayon, pagdating mo ng 3rd floor, kakapit ka muna sa barandilya, tapos alam ko yan, naranasan ko yan eh, no? Alam ko yan, ranas ko yan. Tapos, dahil mataba ka na ngayon, dati sexy ka, ngayon mataba ka na, pag lalaki ka, nalaglag ang ballpen mo, hindi ka pwede pa sa pumulot, kailangan lilinga ka muna, kailangan wala nakatingin. Kasi ang pulot mo, pulot babae. Hindi mo kayang pulutin ng ballpen ng pulot lalaki, katulad ng araw. Kasi bakit? Hindi mo kaya pulutin. Yung ganito lang yun. See? So, hindi na tama, life begins at 40. Actually, life begins pa rin. Life begins to end at 40. Kasi, pagdating ng 40, arthritis ka na. Pagdating ng 40, diabetes ka na. Pagdating ng 40, malabo na ang mata mo. Paano pa mai-enjoy ang life, no? Dati ganyan ka magbasa. Ngayon, gano'n. Pero, to tell you honestly, with all goodness in my heart, you are very lucky you are here. Kasi bakit? I will bring you back that wonderful 40s. Babalik yung silya ng katawan niya. So, okay lang po ba yun? Yes! Doon pa lang, sabihin niyo na doon sa nag-invite sa inyo, thank you for bringing me here.
Yan. So mamaya, magpasalamat kayo kasi yung sense of gratitude is very powerful. Even in our immune system. Napaka-powerful ng sense of gratitude. Ang immune system natin, ang ating kalasan, no? Sa sakit. Yan ang dumidepensa sa atin. Habang tayo ay tumatanda at kumakain ka ng luto at hindi ka kumakain ng raw, nauubos ang strength. Habang nauubos ang strength, nagkakasakit ka. Pero paano kung ibalik mo? Paano kung ibigay ko sa'yo? Yung lahat ng nawala, i-resupply natin. Anong nangyari? Aba, siyempre, lalakas uli yan. Pag lumakas yan, guess what? You will enjoy the rest of your life. Ang secret ng healing ay enzymes. So you need to have plenty of this in your body for you to have healing. If you lack this, you will